Ning kabutagon daron ako sa kaminsahe ang pagkinabuhi diha sa pagkabanhaw nga kinabuhi. Matod pa diha sa Biblia nga kanhi kita kaniadto patay. Giingnan niya ang mga taga-Episo. Kanhi kaniadto kita patay. Nganong patay man? Patay tungod sa sala. Apan diha ka na kang Kristo, aduna na kay kahigayunan magkinabuhi nga kinabuhi pagkabanhaw, dili na patay, kundi kinabuhi uban ang kinabuhi nga gikahimutan sa Dios. Matod pa ni Apostol Pablo, ingon siya, aron ako masayot, okay? Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabuhi o balik ang iyang pagkabanhaw. Unya, makaambit sa iyang mga pag-antos nga may sama kaniya diha sa iyang kamatayon uban sa paglaom nga banhawon usab ako. Unsa man di ay ni si Apostol Pablo, patay na ba di ay? Buhi pa ni siya. Apan sa dihang mamatay, gusto sa niyang matagamtam ang kinabuhing pagkabanhaw, ang espiritual o ang physical. Amen. Karon atong nasinati ikson ang espiritual nga pagkabanhaw. Kay matod pa sa Episo lagi, Episo 2, kaniadto kita patay. Apan sa diyang nakailata ni Kristo, dili na kini ingong kinabuhi nga patay, patay sa sala, patay sa bisyo, kundi patay nga kita diha makaigsuonan nga nahimong nakasinating pagkabanhaw. Mao kini ang gahom sa iyang pagkabanhaw nga makigsuot kana sa Dios tungod kay napaduol ka ni Kristo Jesus diha sa imong kalisdanan madaugon kagihapon. Mantod pa ni Apostol Pablo, ingon sa tinuod gayud ang giingon nga kung mamatay kita, uban kita ni Kristo, sigurado gayud mabuhi usab kita uban kaniya. Amen. Gusto ba ta nga inig kamatayin nato mahimong mabuhi tagbalik uban na ni Kristo? Dito na ta sa dapit giandam sa Ginoo, dili sa impyerno, kundi uban ni Kristo aron kitang tanan hangtod sa kanturan matagamtam ang iyang dapit nga iyang giandam. Amen. Ma-experience na to the everlasting joy, ang kalipay nga wa nagihunong, wa nagihumanan nga kalipay, o imo matagamtam sa kanunay ang kapakig-uban sa Ginoo. Amen. Pero ato sang tun-an ang limang kabutang nga hitabo suman si Jesus namatay. There are 5 events occurred following Jesus' death. One of the most significant events occurred at the exact moment Jesus died on the cross. It was an extraordinary natural phenomenon that took place, as described in Matthew 27 verse 51. The earth shook and the rocks broke, showing the reaction of creation itself to the event of Jesus' death. This biblical account signifies that Jesus' death had a deep impact, not just spiritually, but also on the natural world. It reveals the immense significance of this event within the Christian faith. Second event, the tombs were opened, a detail mentioned only in Matthew's account and absent from the other Gospels. Many bodies of the saints, righteous individuals who had passed away, were resurrected and came out of the tombs after Jesus' resurrection. They appeared to several people in the holy city of Jerusalem, as described in Matthew 27 verses 52 to 53. The earthquake caused damage to the stone tombs, providing evidence of the resurrection. The occurrence of these events can be attributed solely to God's direct intervention, indicating divine participation in the earthquake. These events are significant not only due to their geological context, as Palestine is located on an extensive earthquake fault, but also because they testify to the importance of Jesus' crucifixion. Matthew's accounts emphasize the victory over death that Jesus achieved through his sacrifice on the cross.
The resurrection of these saints and their manifestation in Jerusalem serve as powerful testimony to the work accomplished by Jesus on the cross and his subsequent resurrection. The term, holy people, likely refers to revered figures from the Old Testament, such as heroes and martyrs in the history of Israel. These chosen individuals miraculously witnessed these events, and their appearance in Jerusalem further validates Jesus' work on the cross and his triumph over death. The resurrection of these saints foreshadows Paul's teaching that Jesus is the first to be resurrected and implies that those who belong to Christ will also experience resurrection with immortal and incorruptible bodies. 1 Corinthians 15 verses 20-23. Jesus' death paved the way for a new era, a day when death was conquered, and resurrection to eternal life became possible. It is important to note, however, that the resurrection of these saints occurred after Jesus' own resurrection. The Bible does not provide information about whether these revived saints died again or ascended to heaven with the Lord. It is important to note that Matthew intended to demonstrate that the earthquake occurred on the same day as Jesus' crucifixion, revealing the power of new life in Jesus. The resurrection of some saints who had died was a common occurrence in Matthew's Gospel, and we do not find additional details about it from other sources. Third event, in Matthew 27 verses 50-51, it is mentioned that immediately after Jesus cried out in intense anguish and gave up his spirit, the veil of the temple was torn. This veil, located in the innermost sacred area of the temple, symbolized the separation between God and humanity. However, its tearing from top to bottom signified the removal of this barrier. Prior to this event, only the high priest was allowed to enter the Holy of Holies, and that too only once a year, through the sacrifice of animals as a sin offering. By Jesus' work on the cross, all believers now have direct access to the Holy of Holies. This transformation is explained in Hebrews 10 verses 19-20, emphasizing that believers can now draw closer to God with confidence. The tearing of the veil signifies that Jesus' sacrifice on the cross is sufficient for the forgiveness of sins and enables direct access to God. It highlights that intermediaries and religious ceremonies are no longer needed to approach God, as Jesus has opened the way for all believers. The tearing of the veil serves as a powerful reminder of God's love and mercy, expressing his desire to have an intimate relationship with us. Now, with faith and confidence, we can approach God, knowing that we have been reconciled to him through Jesus' work on the cross. The fourth event is the darkness that covered the entire land from noon until 3 p.m., as recorded in Matthew 27 verse 45. This supernatural darkness was not an eclipse but a divine intervention, fulfilling the prophecy of Amos 8 verse 9. It signified God's manifestation of persistent darkness even in the presence of solar radiance. In the ancient era, darkness was associated with mourning and the death of prominent leaders among both Gentiles and Jews. It could be interpreted as a cosmic sign accompanying the passing of a monarch and represented divine judgment. During this period, tombs opened, and many holy and righteous individuals who had died were resurrected, emerging from their graves after Jesus' resurrection. These beings appeared to several inhabitants of Jerusalem, emphasizing divine power, the fulfillment of prophecies, and Jesus as the Messiah who brings life after death and the promise of resurrection for all believers. The fifth event, the soldier in charge of overseeing the execution of Jesus, along with his colleagues, realized Jesus' innocence. They witnessed the earthquake and the extraordinary events that unfolded during the crucifixion, leaving them deeply frightened and in awe. The centurion, being responsible for ensuring a proper execution without complications, proclaimed with conviction, "Truly, this was the Son of God," Matthew 27 verse 54. As a career soldier, the centurion's courage and intelligence had propelled him through the ranks, and it was crucial for him to remain composed and effective in his position. The scene of Jesus' crucifixion was so remarkable that even a seasoned Roman centurion recognized Jesus as the Son of God.
This acknowledgement indicates Jesus' innocence regarding the crime for which he was being crucified. The centurion's realization must have evoked a range of emotions within him, as he came to understand that he had overseen the crucifixion of an innocent man. These words were not spoken by a frightened or easily influenced soldier but by someone who had witnessed many gruesome deaths and had been responsible for carrying them out. The centurion was aware of the strong condemnation from the Jewish religious leaders who had accused Jesus of blasphemy and orchestrated his crucifixion. Even his commander-in-chief, Pontius Pilate, had upheld Jesus' conviction before the crucifixion. The centurion recognized the compelling arguments for Jesus as the overwhelming truth. He witnessed Jesus' response to the injustice he was forced to endure at the hands of his own people through the trial and crucifixion. He saw the dignity with which Jesus faced the lynching and the cries of the crowd. Furthermore, the centurion witnessed Jesus' mercy toward the people who rejected him and even the soldiers who crucified him. These experiences, combined with the other events during the crucifixion and death of Christ, led the centurion to declare that Jesus was the Son of God. The impact of these events deeply affected the centurion, filling him with awe and terror. The centurion's account reveals the remarkable power of the cross to touch and change even the most stubborn hearts. The message of the cross extends to both the less fortunate and the more affluent, providing a level playing field where everyone can humble themselves and embrace the Christ who gave his life for them. Mauni ang nahitabo igsoon. Si Matthew ang the record sa exact nga nahitabo gayud igsoon ni atong panahon diin nga si Jesus hatag sa iyang katapusan nga paginhawa. Imo makita sa Matthew 23:50. In his last breath, dito sa cross, ang templo, ang kortina sa templo, i-explain man ako nitong niyaging Domingo, nga kining mga kortina, mauni simbolo nga ang makasasala, di makasulod sa balaan, mapugnan tungod sa sala. Doon ay labang parit nga maula ang makasulod dito o bodala sa atong pagampo. Sa dihang napikas ang maong na kortina, sa dihang katapusan gininhawad Ginoong Hesus, mitugyan siya sa pag-ingon ngadto sa amahan, Elay sama labaktani, mo meaning to say, sa imo makamot akong gitugyan ang akong espiritu, magisi ang kortina, o niya makaigsuonan na himong nakasinati sila o grabing linog o dakangit-ngit, murag dunay solar eclipse, mingit-ngit ang palibot sa tulo, dili tulo ka minuto, dili tulo ka segundo, tulo ka oras, gikan sa udto paingon sa alas 3, nahimo dayong miuyog ang yuta o niya mingkurog ang yuta o nipikas ang bato, pati mga lugnan ng abli ni adto magkaigsuunan. Nabukas ang lain rabang nilang patyon kanito kay diya gyud sa daplin sa pangpang bakilid sa bukid o niya ilan ng kulitan batuda nga bukid ilan ng kulitan dili pansyon karon murag kahon napikas o nang gawas ang nalubong dito o niya pagkahuman igsuon ang mga bato o ang lugnanan ng liki ng napikas o daghan ang mga kanhi kaniadto human siya nabanhaw na mangon gikan sa minatay. Kining mao nga senaryo igsuon nagpamatuod nga mismo ang centurion niingon, tinuod gayud nga kining tawhana anak gayud sa Dios. Kung naaman kay tuuhan nga witness ang labing daol, mutuo ka bang witness nga 5 ka metros o pila ka metros kaysa niining naagyon sa pilan sa cross? Kini maong witness miingon, surely this man was the Son of God. Nagpamatuod katong tanan igsuon kining response sa centurion nga tinuod gayud kining tawhana nga anak sa Dios, nagpamatuod nga dili gayud basta lang ang iyang pagkamatay sa cross.
dito sa iyang pagkambanhaw, nangabanhaw usab ang mga binatay nga mga santos o mga balaan nga mga tao. Sa dihang naapli kining mga lubnganan, namangon ang mga patay o nangadto sila sa balaang dapit o nagpakita sa kadaghanan na apabay labing mahimong epektibo o saligan nga saksi. Kini sila magaigsunan ang nangabanhaw nga mga minatay nga nagpakita sa kadaghanan. Huna-hunaa ang imong parinti nga namatay, unya mabanhaw, unya monugilon, mobalik dito sa inyong balay nga tinuod gayud ang Dios nga gilansang sa cross niadtong panahona, ilang ipamatud-an nga tinuod gayud si Jesus. Palagpagan nato ang Dios. Amen. Unsa may nahitabo aning mga balaan kining mga taong nabanhaw gikan sa lubnganan, unsa ilang gibuhat nagtuo ko igsoon, way laing ilang hisgutan, dili numero sa sweatpress, dili bisan unsa nga ilang mahimong hisgutan, wa sila makitagay makiinom kay balaan man ni sila. Kini sila makiigsunan nanulti sa ilang nasinatian. Dili natuman makaigsunan nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, nahimo siyang una sa first batch. Ang unang batch nga nabanhaw, siya ang naging una. Kay human siya nabanhaw, nangabanhaw pong uban. Amen? Gusto ba ka makasinati aning pagkabanhaw? Uy, niningo. Kay pulugan na kung banhaw ka, patay. Pero dili pa karon. Dili pa karon. Pero sa dihang mamatay kita, mauban na ka sa Ginoo. Kay kinahanglan nga mabanhaw sa ka. Di man makikuban ang madugtaon nga lawas ngadto sa nahimong nahimayaon nga lawas ni Hesus. Kinahanglan mahimaya usab ang atong lawas nga makikuban sa langit non nga presensya sa atong Dios. Diha sa unang Korinto 15:5, paingon sa sponsor magaigon nagaingon diha. And that he appeared to Cephas. Mauni si Pedro. Ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500. Sa iya mga sumusunod o kadaghanan buhi pa kanila, buhi pa. Unya nagpakita siya kay Santiago o sa tanang mga apostoles. O sa katapusan, nagpakita usab siya kanako. Daw sama ako sa usa ka bata nga natawo sa dili insakto nga panahon. Ang sequence pagkaigsunan mao ni si Jesus namatay, ang mga balaan na naabli ang ilang lubnganan o sa diyang naabli ang lubnganan ni Jesus, si Jesus nabanhaw o ang mga balaan usab nabanhaw. Nahimo silang mga eyewitness sa pagpakita ni Jesus. Kini nagpasabot makaigsunan nga ang iyang pagkabanhaw usa ka pag-ebidensya nga siya gayon ang una. The first fruits of the resurrection. Amen. Hallelujah. Dito ang reunion sa diha nga kita mahimo makasinating pagkabanhaw, makakita kang iranon, makakita kang higaonon, makakita kang subanin. Nabanhaw dihang nituo sila ni Jesus, mahimo silang makikuban kanato o kita makikuban kanila hangtod sa kanturan. Sa pagkakaroon, ang una sa klase sa pagkabanhaw ang atong nasinatian. Ang timaan sa taong nabanhaw unsa man. Ang tao nga espirituhanong nabanhaw, mahimo makasinati siya sa tinuod nga relasyon sa Dios. Ang tinuod nga relasyon sa Dios mohatag og tinuod nga pamatuod nga ikaw uban sa Dios. Mabag-o imong kinabuhi, mailhan sa imong sinultian, mailhan sa imong linihukan o sa imong kinaiyahan o batasan, nabanhaw ka na uban ni Kristo. Tanawa imong abay, naong banag nabanhaw. Patay, banhaw. Kaya tinuod na banhaw, pagdaig buhi, ang magampo buhi, ang iyang pangalagan buhi. Pero ang tao wa na banhaw, patay gyapon. O simba, murag wa sa iyang kaugalingon, tulala sa problema sa utang. Kaya ano man, patay man na siya. Walay response, bisa magwali na magdukla naman hinoon, kana makaigsunan, sigurado ka practice na nagkamatay. Tinuod igsuon, ang espirituhanong pagkabanhaw, ihatag din as Ginoo sa diyang mutuo ka ni Kristo. Ang tinuod nga naa nabanhaw uban ni Kristo, dunay kalainan kaysa patay pa. Mahimong daghantang nanimbaron, pero uban ka nato patay.
Nagiguban ditag mga patay. Patay ang pagtuo, patay ang binuhatan, patay ang kinaiyahan, patay. Tanan patay. Kada sulti patay. Wala gyud paglaom kay ingon kay may problema mo ingon na ni singlo patay. Wala gyud. Oh. Wala gyud kinabuhi. Wala gyud ikapaambit. Sala pa magsugod atong service. Nanghangyo ko sa kaya people, Brad, pwede magtestimony ka karon. Sa bulurat iyang mata. Halos mulog ang kalimutan. Isa na, pumakuanda pastor. Pero isonton, sultihan ko ikaw kung tinuod ikaw nabanhaw. Anytime, anyhow, anywhere, pwede kang makapamatuod ang Diyos nabanhaw. Amen? Nabanhaw sa imong heart, nabanhaw sa imong kinabuhi, nabanhaw sa imong espiritu. Ang Diyos nabanhaw, si Jesus nabanhaw, o kita usab mabanhaw. Amen? Hallelujah! Sama sa kanta. And because He lives, I can face tomorrow. Because ang mga nabanhaw ray kanta. Ang wa pa mabanhaw di pa makakanta. Wala man kay balong sa kanta. Pero magkaigsunan, kung doon kayo nakagabanhaw, hindi ka to, imposible na rin kakaganta ng kantahan. Because He lives, I can face tomorrow. You can face your tomorrow. You can face your old age. Even your dying moments in this life, you can face. You can face crisis. You can face bankruptcy. You can face sickness. You can face anything because you are ready to face the Lord. Amen? Kaysa may anda matubang sa Ginoo, tinuod din siyang nabanhaw. Kung wa pag yung paging kaandam, sa ato pa ikson, wa manimo matagamtang ang kinabuhing pagkabanhaw. Amen? Kung hanturon, magpahamahadlok ya kung kang bautismo, mahadlok kang Bible study, maulaw ka sa mga pagsaway. Muna nga, kinahanglan nga mabanhaw ka, magkinabuhi, nga mahimo makasabubang sa bisan unsa man mga kalisdanan. Kaya kung wag kay kinabuhi pagkabanhaw, patay ang imong maagian. Mahimo kang di gyud makasagubang, kapildihan o kanunay way paglao mga imong kinabuhi. Dunay tao, dunay ako ikaila nga na-diagnose o stage 4 cancer. Sige sa hilak, sige sa hilak. Sa sige ng hilak, kay hadlok sa mamatay. Magkaigsunan, madugay, yan naging nadawat nga mamatay siya. Kung yan, may ingon na dahil siya karong bago, isa nga, Esther, doon na bisita nito, Esther, di na diyo pamahadlok nga mamatay. Kana, magkaigsunan, doon na kay tinuod nga pagtuo sa pagkabanhaw. Kay human ka mamatay, na amay paglaom sa pagkabanhaw. Amen? So, why kagulan? Huwag kagulan kay ngano man andam ka sa maong kahimtang sa pagkabanhaw. Amen? Tumang kalipay imong pasinati, siti amo na makaigsunan nga silang ikaw mabanhaw kay human ka na mamatay, wat na'y baningil, wat na'y kagulan, wat di nakadutlan sa tanang mga pagdumot ang imong haters o bashers, makaigsunan di na budulot sa imong kinabuhi nga naman. Tungkol kinabuhi ka na sa kinabuhi pagkabanhaw. Kung dili ka diretso mapektahan o mahimo kang maka-overcome, maka-move on ka sa tanan mga kasakitan, meaning to say, nagkinabuhi ka na sa pagkabanhaw. O tanan ko na imong abay, nabanhaw na ka? Ha? Wala pa? Muna hinungdan, muna diya. Nga sige ka kaduol hangtod karon sa mga taong 5 katuig nang nagsakit nimo, napulo na katuig nga nibudhi nimo, hangtod karon gahuna-huna gyapon kag ipabarang sila para mahuman ang tanan. Magkaigsunan, dili na ang kinabuhing pagkabanhaw. Ang tinuod nga kinabuhis pagkabanhaw, dili gadumot, dili mo pabarang, kundi ang ato magkaigsunan mo higugma o mapasaylo. Amen? So katong mga broken hearted o doon na ex, napasaylo na ba ninyo ang yung ex? Ha? Napasaylo na ba itong utang-utang nga ubayan? Kasi hangtod karon sige ka tandem o tanaw, ay na lang to, limti na lang to. Kaya ang
tinuod na banhaw, nalimot na sa tanan. Ang mga karaang mga butang ng labay na o ang mga bagong butang nagsingabot na. Mauna ang kinabuhing pagkabanhaw. Eschatology ang proof anak magkaigsunan. What does it mean? Sa theology, the main actor, ang main actor of this scene is God. Makita na to ang Diyos, maugayod ang main actor in this passage. Makita nimo ang mga verb, ang tabil na bigas, ang yuta ni Uyong, o ang mga bato na buak na abli ang lubnganan na banhaw. All this passive and implied God as the acting agent. Siya ang napasiugdan ng tanan. O siya katuyuan ini igsuon para ikaw ako ang imong paglaom na himong paglaom sa pagkabanhaw ni Kristo. Dili sa iyang pagkamatay, dili sa iyang papasakit ang imong paglaom, dili diha sa iyang mga pag-antos, kundi dili imong paglaom na ana sa iyang paglagpas ning tanan diha sa pagkabanhaw. Amen? Ang imong giubanan mauna ang madaugon nga nagbanhaw nga usa ka manluluwas kanatong tanan. Amen? So, ang imong paglaom, dili napatay, kundi nabanhaw na. Eschatology, nag-istot ni makaigsunan, na mga bersikulo niya, paspasin na lang kopya, kining pagngit-ngit sa kalibutan, pagpikas sa pag-uyog sa yuta, ingon man usab sa mga lain-lain nga lihok sa mga kalangitan, lakit ng kangit-ngitan, katong solar eclipse, o awat pang mga tilimanon, panagna sa daang tugon o nahitabo ni ini karon nga mismo si Ezekiel nag-ingon nga ang mga patay lawas nga nabuhi og pagbalik og nangadto sa balaan nga yuta nga mao ang Jerusalem. Makaigsunan katumanan. Ang tanan lima kabutang nahitabo human siya namatay katumanan sa pagpamatuod nga siya buhi og tinuod gayon nga mangluluwas alang kanato. Si Buddha namatay, si Muhammad namatay, apan silang tanan wala mabanhaw. Si Kristo ra gyud ang nabanhaw. In conclusion, makaigsunan, nakapakurat kini sa mga tao sa iyang labaw sa nga tanan, may mga minatay naglakaw-lakaw. Kamo, di pa mo makurat, inidungaw nimo sa bangon sa lungon, mangilok nimo o mo smile nimo. Labaw na ning mo bangon o naglakaw-lakaw o nanulti. Nato ko magisonan, God is making a point right at this moment niya na ganitong panahon nga tinuod gayon ang kinabuhing ihatag sa Dios mubuntog sa kamatayon o kining mao mubuntog sa kamatayon mauni ang pagkabanhaw nga kinabuhi. Palakpakan nato ang Dios. Tinuod ang pagkabanhaw. Amen. Kung sa Kristohanon kung mamatay, di ito mag-uol. Dili ta mag-ul, kaya naman nagtuutan at nunay adlaw kita gana sa pagkabanhaw. Nga o damlag balik kit mahibalik siya sa pagkabuhi o ang kinabuhi niya matagamtam, di na siya mamatay. Di na siya mo sinatig second death. Di na siya mahimulan o sa Dios. O uban na siya sa tanang mga balaan kung ikaw apil sa mga balaan tungod ni Kristo Jesus, mahimusang maikauban. Mao ni ang punto nga gusto masabtan ni sa Dios kanato. Nagdahatag kini usab pagpadaya sa iyang gugma kanimo igsoon. Gihimo niya ang lima ka mga butang to prove nga tinuod ang iyang gugma nga tinuod gayon siya. Kung nay may gugma nimong tinuod pero dili siya tinuod, nagtuo ko di gina tinuod. Ang tinuod lamang kung siya tinuod. Amen. If he's true to himself, he's really true. He is existing, He is living, He is working, He is dynamic, He is powerful, He is great, He is a miracle worker, He is a way maker. Magaisunan, that makes a point that His love is true. Ang yang gugma, tinuod ka na itong tanan, palagpagan na ito ang Diyos. Amen. Wala siya magtiaw, wala siya magsulay-sulay para palaumon, paasahon ka. Mga isunan ng iyang pagkamatay, pagkabanhaw, mga tilimatong lima kang ibutang. Nagpamatuod siya, matuod gayon, alam ka nimo. Matuod siya muluwas, umupasay mo, higugma ka nimo, nahantod sa kantoran nimo matagamtam ang iyang pakiguban. Mga isunan, ang iyang pagpakamatay dito sa krus, halat sa atong kasalanan, atong makita, doon ang kining koleksyon.
alang sa atong panahon karon, sa imong kahintang karon. It's not just a historical fact. Dili lang ni usa ka nindot nga kasaysayan imong handomon nga mohatag kini makaigsunan o mainit nga pagbati kanatong tanan, makaingon ta, wow, kanindot bas gibuhat sa Dios. Makaigsunan, dunay koneksyon, dunay tulay ang kaniadto og sa atong karon. Dili lang sa iya og sa imo, apan sa kaniadto og sa karon, sa imong kaniadto og sa imong pong karon, nga daw ang kinabuhi wala mo pabor kanimo usahay. Sama ni Jesus gidagop sa mga sundalo, ipaantos gilansang sa krus. Pero usahay makaigsunan, imong masinati kini sa imong kinabuhi daw ikaw po. Didakop sa mga pangitabo, sa kasalanan, tumlo o kalisdanan, tuod ato man kining natagamtan, pero makaigsunan gusto sa Dios nga mahimong ma-identify ni mo imong kagalingon nga ludaray adlaw sa pagkabanhaw. Amen? Dunay koneksyon. Dunay koneksyon, igsoon. Ang imong karon, ang imong kaniadto, imong karon, o ang gibuhat ni Jesus kaniadto, kay moabot ang higayon, igsoon. Moabot ang higayon, niabot na ang dakong kadaugan sa Dios gikan ang milagrosong butang. Wa ka tingali sukat makasinati, sukat nini nga kahintang. Ang tanan kagulanan, ang tanan mga butang nga imong nasinatian, kagulanan o ang pagkawalay paglaom, mapulihan sa kalipay hangtod sa kanturan. Moring bagong adlaw sa pagkabanhaw. Amen? Kapilihan buntugon, kadaugan talagsaon, kikan sa kangingitan mo sidlak ang Diyos ng katuyuan, mga pagdumot, kahadlok o kagulanan, mahanaw ng tanan sa dihang muag imong tuuhan, siya mo pasaylo sa imong kasalanan. O sa magkaigsunan, sutihan ko ikaw, nga niining panahon na, mga kaigsunan sinatia, kung naa ka man karon sa kinabuhi nga morakat gituok, gidakop, gipaantos sa cross sa mga pagsulay na agianak ni Jesus nga mga pag-antos, pero dunay adlaw niya sa pagkabanhaw. Dunay adlaw niya sa pagkabanhaw. Mahimo makaigsunan nga diyan maong adlaw sa pagkabanhaw, doon na ka na kusog para ka makabarog. Nga may bagong kaisog, walo ng imong kahadlok. Magsagubang ka sa kalisod, gawaan na. Nga ikaw maandam sa pagdaog o pagbuntog. Kaniadang panahon na igsoon, makaingon ikaw, asa naman. Ang kamatayon nga buot mubuntog, ang kapilihan nga nakahimo nimo nakapatumba sa imong pag-alagad sa Ginoo, makabaton ka o kinabuhing pagkabanhaw, gahom sa pagkabanhaw, the power of His resurrection. Muna gusto ni Apostol Pablo nga matagamtam nako, masinati nako ni nga gahom. Nakasinati ka gahom sa pasaylo, yes, but ang gahom sa pagbangon, pagbanhaw, nakabangon ka na ba? Basin hangtod karon na lugmok ka gihapon sa wala pang kadaugan makaigsunan, tuon man sama ka sa gilansan. Sa cross ikaw gipamtangan, ikaw biniyaan, gitraidoran, gibutang-butangan, gilipad, gitipon sa mga sada, gibulingan ang imong kadungganan. Sama dito sa cross, gibugal-bugalan ka, gitamay, giinsulto sa cross. Why reklamo kay nasayod ka? Luyoning tanan, madaugon, magmadaugon, kauban sa iyang grasya. Amen? We need to embrace our cross. We need to accept our cross. We need to carry our cross. Kaya mo na Isos siya nga musunod ka na kung kinahanglan, pasano niya ang cross, and this cross for us, kung kaniadtong kaulawan, kinikadungganan, kung kaniadtong kasakitan, karon mga kaigsunan kayuan, kung kaniadtong kasalanan, karon kini nga cross, mahimo na pagkamatarong, o mahimo na ka makapasaylo, makahiguma sa uban. Siya nga nagsugo dumayo mga butang, mutapos sa higpit sa adlaw ni Kristo.
Kay dili niya pasagdan, dili mahuman ang iyang nasugdan sa imong kinabuhi igsoon, iya pinagtapuson sa maayong pagtapos. Lugnanan matingali ang imong nabaingnan. Gilubong ka sa galimot, gilimtang, gibiyaan, gipasagdan, gitamay ang tanan mong tabang. Nalipay sila sa imong giantos, pero dunay Dios nga kamaong mubalos palakpakan ta ang Dios. Amen. Samtang dito ka sa lubong, ang tanan nagpakahilom, nawad-an ka paglaom, abili mo, ipasagdan ka sa Dios. Pero hulat na, kung banhaw ka sa Dios. Dili ka magpabilin. Dili ka magbibilin. Niya nga maong kahintang. Doon ay adlaw sa pagkabanhaw. May mga tao mo ingon nga mura, wa ka yagian kamatayon, wala sila masayon sa gimuhat sa Dios. Bisan sa imong mga pag-antos, karon na kinabuhi ka, kana, gamay kadaugan. Mauni ang gusto sa Dios nga hulagway sa imong kinabuhi. Tungod ni Kristo na banhaw ka. Sa kamatayon aron ikaw, hawason o padayon nga imo siyang himayaon. Mabutang higayon igsoon. Muagi ang Biyernes Santo sa mga pagantos. Ang Sabado sa kalimot nga daw nahuhanaw ka sa ilang pananaw. Apan may Domingo igsoon. Imo matagamtam ang gamhanang kinabuhi. Ang kinabuhi sa pagkabanhaw. Magmadaugon ka o buingon ka, makahimo ako uban sa grasya ni Kristo. Palagpagan ta ang Diyos. Hallelujah. So right now, if you are going through a lot of depression, a lot of pain, a lot of heartaches, nagbalatian nimo, dili nimo masabot sa imong kagalingon, mag-eksonan, kung tapos ning tanan, kung di man ning kalibutan, tapuson, pinagis, kamatayon, o matagamtang nimo, lawas nga di nadutlan og sakit, di nadutlan og cancer, di nadutlan og ulcer, di nadutlan arthritis. Ginihang mo tuog ka ni Jesus, mahulong ang mga pagantos, o mapulihan sa iyang kinabuhi pagkabanhaw.